Okay mga boss, welcome back. At ito may i-review tayo na isang gamit. Ito ay nakikita natin sa mga mga amplifier. Parang isang set na to mga boss. Nakikita ko to sa mga FB page, sa Facebook. May mga gumagamit ng ganito na ginagawang speaker. Sa madaling sabi, ito ay isang amplifier board na may kasama ng Bluetooth, built-in microphone. At i-review natin mga boss. Titingnan natin kung quality ang tunog niya. Kasi nakita natin doon sa na kinakabit to sa mga Boska sa mga Broadway na speaker. May Twitter pa. Tingnan natin kung kumusta ang tunog. At ito, bubuksan natin. Wala nang ano. Ano pala to? Nakalagay dito ay AC/DC D10 OK Hi-Fi Bass Power Amp. So, matindi Hi-Fi Bass Power Amp. Malupit. High Bass Power Amp. Ayan. Ang ang brand name niya ay Boska. Yan. Yang Boska, isa sa mga kilalang nagtitinda ng mga solar panel o kung ano. So kung mga mahilig pumunta ng Raon, sa mga technician, malamang nakabili na kayo dito sa Boska. Ano bang meron dito sa na to? Meron siyang dalawang kabitan ng mic 1, mic 2, left and right, may echo volume, mic volume, pinaka volume, tapos may treble at saka bass. Yan. Sa power supply naman niya, meron siyang input DC jack na 12 volts or 24 volts. Ang ibig sabihin niyan mga boss, DC 12 at saka DC 24, pwede siya mula 12 volts hanggang 24 volts. Tapos meron naman siyang pang indoor use na 220, yan. AC 220. Ito yung pinaka switch niya, IR. Tapos itong para sa ilaw pa siguro pag nag-read na ng USB or memory card. Then ilaw. So may switch pa para sa ilaw-ilaw. Kaya lang on off. Yan. May butas pa siguro to sa nawala. Ang kasama nito sa accessories ay wire para sa speaker ata to. DC jack, yan, battle jack tinatawag nila yan. Wala na ba? Remote. May kasama din siyang remote na. Ayan, may remote control na rin. Tapos mayroon na siyang plug. Bakit ko to binili? Kasi mga boss, naghahanap ako ng DIY. So magdi-DIY ako ng Bluetooth speaker. May speaker kasi ako dyan dalawa. Yung pinagpalitan, binigay sa akin ng may-ari. Ngayon, ang problema lang pala nito pag nasira yung ito yung nasa taas niya, yung sa common din naman na 12 volts na Ang problema lang niya pala mga boss dito, although yung board niya maganda-ganda naman yung quality na, ang problema pala dito, natatawa ko. Yung IC niya na ginagamit, Class D type na rin, ayan, nakadapa. Pag nasunog yan, goodbye Philippines na. Parang yun ang pinaka problem dito. Pero pwede mo naman tong kabitan ng kabitan ng audio o ibang amplifier, audio amplifier, o basta yung ibang audio IC o ibang amp, convert na lang. Nagawa ko na rin yan pag nasira to, just in case lang na sumablay siya. So wala pa nga iniisip na agad natin yung kung masisira. Ganun talaga siguro yung mga technician pag nag-review, iniisip kung paano kung masira, di ba? Siguro sa mga regular lang na na magre-review nito, iisipin lang yung features lang kung gaano kalakas. Pero hindi talaga maiwasan pag technician na mag-review, iniisip na agad paano kung masira. Kumbaga advance mag-isip. So i-try natin yan. May naman kahit sino, kahit hindi ka naman technician, may install mo to Ayan, ibig sabihin niya na LED para sa ilaw, kung maglalagay ka ng ilaw, LED. Yan, may switch pa siya. Tapos iyang TSP, ibig sabihin niyan Twitter. Tapos ito yung pinaka main speaker niya, yan. So malamang tawag dito, hindi pala kita ano ba yan? Malamang naka-bridge na to. Yan, SD. So try natin. Anong gagawin natin dito? Kukuha ko ng speaker.
Matagal lang yung speaker sa akin dito na ano eh, pinagpalitan ng ano, doon sa ano, para magamit ko naman to. Pero may problema daw to, sabi ng may-ari. Dito natin malalaman. Tika lang mga boss na. Aray, huwag ka sanang bumagsak. Kunin na natin sa karton. Binigay na sa akin to ng isang customers na. Yan. Yan. Ganda mga boss. Maliit lang yung ano nyo. Oh. Ito yung ano, kung nanonood kayo sa vlog ko, ito yung ano, maliit lang, hindi natin alam kung ilang watts, pero naisip ko na ganito ang babagay kasi ano ba, tawag dito, may problema daw to eh. Parang pangit ang tunog ngayon, malalaman natin. Ang ano nito, ang watts nito hindi natin alam kasi malaki siya, 10 inches, pero napakaliit ng magnet. Hindi ko alam kung ilang watts to. Maliit lang din yung size ng voice coil niya. Ngayon titestin natin kung ilang ohms to kasi diyan magbabase kung ano dalawa po kasi to. Diyan magbabase kung ano ang connection na gagawin ko, kung parallel ba o series. Yan. Ano bang pangsukat natin? Kasi kung ano to, kung 8 ohms, magsi-series ako. Hindi, kung 4 ohms siya, isi-series ko na lang siya yung dalawa. Kung 8 ohms naman, ipaparallel ko. Ang gulo ko no. Sana ba yung digital ko tester dito? Digital tester, nasaan ka na? Ayan. Kunin natin yung digital kasi mas madaling ano, tingnan kung ilang ohms. Saka hindi na ako mag-i-explain na yan, pag yan, dito yan. Ano, mas madali. Ayan. So, testerin na natin. 3.9. Ibig sabihin, mga 4 ohms to mga boss. Mga 4 ohms yan. So ang magiging connection ko niyan, isi-series ko yung dalawa para 8 ohms, hindi mahirapan si amplifier. So hindi siya gaanong kalakasan pero pero tingnan natin kung ano result. Gagawin ko to ng kaha. Yan, tika lang. Painitin natin yung panghinang. For the meantime, hindi ko pala ito na-testing doon sa binilhan ko. I-plug muna natin para malaman natin kung umuubra to. Baka mamaya hindi ito umuubra, patay tayo dyan. Okay. Ayun, okay. Okay naman siya. So magkakabit ako ng SD card dyan mamaya. Okay, yung panghinang natin mga boss ay kakasaksak pa lang. Minute na ba? So hindi pa uminit. Tika lang, i-cut muna natin para umiksi lang yung video natin. So ayan mga boss, bali naikabit na natin, nahinang na natin doon sa terminal yung pinaka speaker. Ito yung pinaka speaker natin. Tapos yung naman natin, yung connection natin yan lang muna. Ngayon, wala tayong pang Bluetooth. Meron akong memory card dito na may mga non-copyright songs na for YouTube only. Ito yung ititesting natin. So ikabit na muna natin. Yan. Tapos igitna lang natin yung treble at saka yung bass, yung volume nakababa. Tapos i-try na natin tong So nakaharang pa. Tanggalin natin. Then ititesting natin kung kumusta yung tunog niya. Kung disente naman ba o aalamin natin ngayon. Volume tayo. Ayan. Nag-ilaw na. So volume natin. Ayun. Volume natin. Nakasagad na. So dito sa dito sa tawag dito sa pinaka speaker niya, wala siyang box. Ramdam ko yung impact o yung pinaka vibrate ng tunog niya. Ramdam ko yung pinaka yung kaha niya, itong pinaka frame niya pag hinawakan ko. Halatadong may bass siya. Siguro pag may box talaga to, mas maganda ang tunog. Ngayon, ang susubukan natin na ikabit ay yung
May speaker ako dito na 16 ohms. Try natin ano, kasi ang kinakabit natin ngayon ay 4 ohms. Kasi may plano naman ako dito mga boss na kung sakaling mahina ang tunog niya o hindi sasapat para dito sa speaker, bala ko siyang mag-add ng extra pang amplifier na ano, para i-boost natin yung pinaka power niya para tumaas yung ano. So ibabypass natin yung stock niya na amplifier, maglalagay tayo ng isa pang amplifier na mas mataas yung wattage. Ang problema lang, syempre, magmo-modify tayo ng power supply. So ngayon, i-try ko muna dun sa 16 ohms na may kaha. Tingnan natin kung ano yung performance niya, kung okay ba. So far dito, mukhang okay naman. Kaya lang parang ano talaga, dahil wala nga siyang kaha, parang pakiramdam mo parang wala lang. Try natin saglit at ikat muna natin ulit. Mga boss, ikinabit natin siya sa Sony. Yan, Sony speaker. Ito ay pang center speaker, kaya yung impedance niya ay 16 ohms. Tingnan natin ang performance niya dito. Usog natin. Yan. Medyo ano, sige ito okay na siguro to. On na natin. Tapos pakinggan natin dito sa ano. Babasag na yung tunog. Makasagat na. So far, kahit isagad mo siya, hindi naman technically talaga super basag yung tunog, malinis pa naman. Pero lang siguro pag sinobrahan natin yung bass, pabasag na siya. Pero nung may box siya, yung performance niya, okay naman, malinis ang tunog, maganda yung sipa. Pero parang mabibitin ka lang sa ano niya, sa tunog niya. Hindi naman nabibitin sa ano, pero parang hanggang doon lang yung kaya niyang ibuga. Hindi natin alam kung babagay dito. Kasi yung ikakabit natin ay 4 ohms. So magiging 8 ohms na yan kasi series lang yung available dito. Ang target kasi natin talaga dapat ay yung ganito na stereo. Meron kasing ganito na stereo, kaya lang nung pumunta ako wala nang stock. Mono lang po to, isang channels lang siya. Ibig sabihin itong tingnan nga natin kung uminit na yung IC. So ang kinagandahan naman sa kanya, hindi siya uminit. Mono lang po to na ano, na amplifier. Ibig sabihin itong ano niya ay naka bridge lang o naka BTL, yan yung design niya. So nakita natin sa mga Facebook na may gumagamit din ito na kinakabitan ng speaker na ano ata yung Broadway ata yun. Hindi ko lang alam kung anong performance doon. Pero dito okay naman, pero nakukulangan ako sa pinaka power niya. Pakiramdaman ko siguro mangyari diyan mga boss ay susugalan ko ng ano to. Susugalan ko. Gagawan ko ng kaha. Tapos series connection. Papakinggan ko kung kumusta yung ano niya. Yung performance niya. Although sinabi ng may-ari may problema daw to eh. One time parang sumasayad o pumipitik. Napalitan namin ng panibagong speaker, wala namang problema. Ngayon malalaman natin kung anong problema. Nga pala, yung isa testing ko din pala. Saglit lang mga boss. Okay, ito naman yung isa niya mga boss. At ititesting natin kung
kumusta yung tunog. Hindi ko pa to natitesting. Ngayon, sabay natin siyang ititesting ng naka-series connection kung kumusta din yung performance niya. Hindi kasi ito ganong marinig kung baga parang mahina pag walang box. Try natin. I-on natin. Ayan. Nag-on na, volume tayo. Ito basag. Ito sila. Ayun. Tama nga si kuya kasi ito nung pinagawa sa akin ng may-ari, pangit ang tunog. Talagang itong isa maganda, ito pangit. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ayan, sablay. So hindi natin alam kung saan ang pinaka problema niya. Tingnan nga natin kung may kalas siya o may ano. So tama nga, buti na testing ko ngayon. Ayan. So hindi natin alam kung may kalas. So dalawang klase lang to mga boss. Either kalas na yung voice coil niya o may nakalas dyan na glue yung sa ano. Pag ganito kasi mga tunog, pakinggan yung maigi. Pag ganyan ng tunog, dalawang klase lang yan mga boss. Ang pinaka niyan, ang pinaka sakit niyan, either may kumalas doon, hindi dito sa taas, hindi naman dito sa glue, kung hindi dito sa spider, sa pinaka spider niya, or yung mismong voice coil niya na kalas na sa pagka-winding. Yan ang alamin natin pag ano. So kakalasin ko to, hindi ko na sa inyo papakita, tapos i-report ko. Tama nga, sabi ng may-ari na pangit ang tunog. Ayan, kaya pinapalitan niyan dalawa na. So saglit lang mga boss, o tika lang. Tapos na tayo sa review. Tingnan ko lang, maiksi pa yung video, i-add up ko, pero kung hindi, hiwalay ko na lang siguro na video. So anong nangyari pala mga boss, kung mapapansin nyo dito sa tutok natin yung camera, ayan, warak na. Ayan, warak na. Kaya pag tumunog siya, lagapak na. So dahil nagbabalak ako dito na papalitan ko na lang din to ng cone siguro. Kasi pag kini-repair ko to ng ganito lang, ni-repair na rin to. Ayan, mapapansin nyo, nakapatong ibang kulay na yan. Ay, tumikit yung may na rin siya. May, hindi ko lang alam kung may makakuha kong coil nito, pero kalasin ko lang para malaman. Siguro baguhin ko tong para medyo may boses siya. Baguhin ko ng konti yung yun lang, hanggang dito lang siguro mga boss. Okay mga boss, so ito yung nakalas na natin yung pinaka coil niya. Aywan ko dito. Winarak ko na. Pinag-iisipan ko pa kung ayusin ko pa to o hindi na, kasi sunog pala siya, kaya ganun ang akala ko nakalas o sunog talaga mga boss. Nagkamali tayo ng hula. Sabi natin kalas yung coil, hindi naman kalas, talagang sunog siya. So maliit lang yung windings niya kasi naka 4 ohms nga siya. Saka maiksi lang din. Ayan. So pag ginawa natin yan, siguro kailangan gawin na rin natin yung isa para pantay siya. Gagawin natin 8 ohms. Yan. Pag-isipan ko pa mga boss kung itutuloy ko to o siguro balang araw planuhin ko na lang. Depende. So hanggang dito na lang, i-add lang natin yan.